Good day po, Boss Kira. Eto na naman po ako, si Vince. Maghahatid sa inyo ng story ko na ako mismo ang nakaranas. Sana po ay mapahintulutan niyo po ulit ang kwento ko sa channel mo. Ito pong kwentong ibabahagi ko ngayon, Boss Kira, ay isa sa mga karanasan ko na hanggat maaari sana ay ayoko na talagang balikan pa. Pero dahil malakas ka sa akin at para na rin may ambag ako sa channel mo bukod sa likes at views, ay ibabahagi ko na lang din po ito sa inyo at sa mga tagapakinig mo. Sa probinsya po namin sa Bicol ito nangyari. Hindi ko na lang po i-specify ang lugar bilang respeto dito. Madalas din kasi kaming magbakasyon doon ng pamilya ko at pati na ng mga kamag-anakan namin sa side ng mama ko. Sa pagkakaalala ko, birthday po iyon ng lola namin. Kaya naman nagkaayaan ulit na magpunta sa probinsya para i-celebrate ang kaarawan ni lola kasabay ng reunion ng buong pamilya. Nakasanayan na namin na kapag may ganap sa probinsya, maaga kaming bumabiyahe niyan pa Bicol. Ilang araw pa bago ang selebrasyon para makapaghanda at makapagplano ng maayos. Pagdating namin doon, ramdam ko agad yung sobrang pagkamiss ko sa lugar. Kahit na malaki na ang pinagbago nito ngayon. Nung bata pa kasi kami, kakaunting-kakaunti pa lang ang mga nakatayong bahay doon sa baryo nila lola. Medyo malayo ang malalakad mo bago mo marating ang pinakamalapit nilang kapitbahay. Hindi nagtagal ay nagsidatingan na rin ng iba pa naming mga kamag-anak. Hanggang sa nakumpleto na nga kami. Kwentuhan, kumustahan, at syempre hindi mawawala ang inuman. Doon na rin napag-usapan at pinlano ang paparating na selebrasyon ng birthday ni Lola at pati na ng reunion. Nang sumapit ang araw na pinakihintay ng lahat, ay kitang-kita namin sa mukha ni Lola ang labis-labis na tuwa. Kasi nakumpleto kaming lahat sa kaarawan niya. Pagkatapos naming magkumpulan para kantahan si Lola ng happy birthday, kanya-kanyang umpukan na rin kami. Kami ng mga pinsan ko, iba ang naging trip namin nung araw na yon. Palibhasa nga bibihira kaming magkita-kita, nagkaayaan kaming pumunta sa bahay ng aming pinsan. Taga doon lang din kasi sila, sa kabilang baryo. Dati naman na kaming pumupunta sa kanila. Doon kami dumadayo ng tulog minsan. Minsan pa nga, inaabot pa kami ng ilang araw sa kanila bago kami bumalik sa bahay nila lola. Sabi ko sa pinsan kong tawagin na lang nating Christine. Mamaya na tayo pumunta sa inyo, insan, o bukas. Tapusin na muna natin tong kay lola. Baka kasi hanapin tayo eh. Tsaka minsan lang to, baka magtampo pa sa atin yun. Sagot naman niya, ay okay lang yan. Matik na alam na ni Lola yun. Ano? Tara na? Tawagin mo na sila. At ayun na nga po. Pumunta kami sa bahay nila Christine. Nilalakad lang po namin kapag pumupunta kami sa baryo nila. Hindi naman ganun kalayo. Pero hindi rin malapit. Kasi 2 oras naming nilalakad yun. Actually, isa din yun sa dahilan kung bakit parang tinatamad kami nun. Sa tuwing dadayo kami sa lugar nila, palagi naming inaagahan ng alis. Ayaw kasi naming abutan ng dilim sa daan. May mga bali-balita kasi noon na sa lugar daw nila ay may mga kabataang bigla na lang nawawala. Na hanggang ngayon hindi pa daw bumabalik o natatagpuan ng pamilya nila. Kahit mga opisyal ng barangay, walang maibigay na paliwanag sa misteryosong kaganapan na iyon. Pero sabi naman ni Christine, wag daw kaming mag-alala kasi kilala naman daw siya sa lugar nila na anak ni Tio Kaloy. Isa po kasi sa mga kilalang pinakamapagkakatiwalaang tagapag-asikaso ng mga bukid at pananim, itong si Tito Kaloy doon sa baryo nila. Sabi naman namin sa kanya, Ox lang yun. Ox lang naman kami. Kasi nga dati naman na kaming napunta doon sa kanila. Hindi na rin bago kumbaga.
Kaya naman ipinagsawalang bahala na lang namin yung mga bali-balita. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa nakaramdam ako ng pagod at saka naiihi na rin kasi ako noon. Kaya naman huminto na muna ako. Sabi ko sa kanila, una na sila, hahabol na lang ako. Pumuesto ako sa may malaking puno. Doon ko ibinuhos ang tawag ng kalikasan. Habang nakaharap ako sa malaking puno ng balete na yon, hindi ko alam kung bakit parang bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Para bang may mangyayaring kung ano. Pansin ko rin kasi na biglang ang tahimik. Alam mo yung pakiramdam na parang may kung anong hiwaga ang namamayani sa lugar. Basta ganun. Medyo ang hirap niyang ipaliwanag eh. Pero parang ganyan yung naramdaman ko sa lugar na yon habang nandoon ako. Feeling ko pa nga nun, parang nakakarinig ako ng mga boses sa paligid ko. Weirdo na kung weirdo pero yan talaga yung naramdaman ko. Nung lumakad na ako para humabol sa mga pinsan ko, hindi pa man ako nakakalayo, bigla akong napalingon sa taas ng puno ng balete. May napansin akong kakaibang ibon na nakadapo sa isang sanga noon. Napakalaki ng ibon na yon. Tapos iba't iba yung kulay niya. Bahagya pa akong lumapit para mas makita ng malinaw yung ibon na yon. Kasi hindi ako makapaniwala. Totoo pala talaga sila. Akala ko nag-i-imagine lang ako o namamalikmata lang ako nun. Pero hindi. Boss Kira, sa maniwala po kayo't sa hindi, buo po ang paniniwala ko na isang ibong Adarna yung nakita ko. Opo, ibong Adarna. Yung huni niya, parang kumakanta. Ang sarap pakinggan. Ang sarap sa tenga. Talagang mabibighani po kayo. Masasabi ko po na nung oras na yon ay isa akong buhay na saksi na totoo talaga ang ibong Adarna. At kung ano po ang nababasa natin sa libro na itsura nito, ay tugmang-tugma po talaga. Natulala at parang nanigas ako sa kinatatayuan ko na hindi ko maigalaw ang katawan ko. Unti-unting napalitan ng takot ang pagkamanghang nararamdaman ko kani-kanina lang. Nang may bigla na lang tumapik sa likod ko. Doon pa lang ako parang natauhan. Si Christine pala. Tinatanong niya kung ano daw bang ginagawa ko. Kanina pa daw nila ako tinatawag pero hindi ako sumasagot. Huy! Ginagawa mo dyan? Mamatanda ka uy. Dami-daming iihian, dito ka pa talaga. Mamaya kung anong mangyari sa'yo eh, mayari pa ako kay Latita. Di pa naman tayo nagpaalam. Sabi ni Christine sa akin. Ako naman, parang lutang pa ako noon. Kaya sumunod na lang din ako sa kanya. Hindi ko na lang din muna sinabi yung nakita ko kasi mahaba-haba pa yung lakaran namin. Nang makarating na nga kami sa bahay nila pinsan, ay kanya-kanyang pwesto na kami ng pahinga. Wala yung parents niya kasi andun nga kila Lola. Ipinaganda niya kami ng makakain. Pagkatapos nun, pahinga ulit. Ninanamnam yung malamig at sariwang hangin. Maganda kasi talaga doon kila Christine. Kaya kahit malayo ang lakaran, sulit na sulit din naman. Habang nagpapahinga kami, ay doon ko na sinabi kay Christine yung nakita ko. Tin, doon sa may puno ng balete na nadaanan natin, wala ba kayong nakikita o nararamdaman o napapansin na kakaiba ron? Kunot noon niya lang akong tinignan noon, sabay tanong ng, bakit? De, kanina kasi, parang may nakita akong kakaiba dun sa puno. Sabi ko, oh, ano naman yung nakita mo? Tanong niya. Sabi ko naman, ano kasi, wag mo akong tatawanan ha? Pamilyar ka ba sa ibong Adarna?
Ang sagot niya sa akin noon habang diretsyong nakatingin sa mga mata ko. Oo, oo naman. Bahagyang namilog yung mata ko noon kasi yung pagkaka-oo niya, parang alam niya tapos nakakita na siya. Pinag-aralan namin yun sa school dati. Bakit? Huwag mong sabihin yun yung nakita mo. Sabi niya na parang nagpipigil ng tawa. Kung sabihin kong oo, maniniwala ka ba? Pinanlakihan niya lang ako ng mata habang nakataas ang kilay. Halatang hindi naniniwala. Totoo din, Gagi. Ibong Adarna talaga yung nakita ko. Nilapitan ko pa nga para makasiguro eh. Mahaba yung buntot niya na iba't iba yung kulay. Tapos totoong kumakanta din sila, insan. Giit ko pa sa kanya. Hinawakan niya lang ako sa balikat sabay sabing, "Okay ka lang ba, pinsan?" Totoo nga kasi. Ulit ko pa. Pero ang sabi lang niya, "Nako Vince ha, tigil-tigilan mo nga yan. Kinakabahan ako sa'yo eh. Walang ganun dito. Ang tagal ko nang nakatira dito pero wala pa akong nakikitang ibong Adarna. Kaya malabo yung sinasabi mo." Ang ikinakaba ko, baka namatanda ka, insan. Baka engkanto yung nakita mo. Pinaggagawa mo kasi. Mayayari pa ako niyan sa mama mo eh. Sabihin pinabayaan ko kayo. Parang naiinis na nag-aalalang sabi ni Christine. Magpahinga ka na nga lang muna dyan. Mamaya mangunguha tayo ng pili at saka buko. Para may dahilan tayo sa pagpunta natin dito para di tayo mapagalitan. Dugtong pa niya. Ikaw kasi, sabi sa'yo wag na muna tayong pumunta dito eh. Di tuloy tayo nakapagpaalam. Sabi ko sabay tawa. Talagang isinisi ko sa kanya para magilty siya. Maya-maya pa ay nag-aya na nga silang lumabas. Namitas kami ng pili at nanguha ng buko. Pagkatapos ay nag-aya na rin yung iba na bumalik na sa bahay nila Lola. Siguro kinabahan, kaya pumayag din agad si Christine. Takot din siya eh. Sa kalagitnaan ng paglalakad namin pabalik kila Lola, ay nakaramdam kaming lahat ng pagod. Ang init-init naman kasi ng lakad trip namin nun. Yung kapatid ni Christine na si Marga, hindi niya rin tunay na pangalan, nag-aya na kung gusto daw naming maligo sa ilog. May alam daw siyang malapit na ilog doon. Siyempre, oo naman agad kaming lahat. Dapat nga kanina mo pa sinabi, may ilog pala dito. Tara! Pagdating nga namin sa ilog, napansin namin na maraming patay na palaka. Yak, ano yan? Ba't ang daming patay na palaka? Sabi nung isa naming pinsan na babae. Naglibot-libot ako sa paligid ng ilog. Nakakita ako ng balon. At pati doon maraming patay na palaka. Ano ba naman to? Pati dito may patay na palaka. Paano tayo maliligo nito? Kako pa. Habang nakadungaw ako't nagrereklamo, biglang may tumulak sa akin sa balon. Kaya nahulog ako. Buti na lang may laman at mataas ang tubig ng balon. Kundi baka nabalian pa ako. Hindi pa man ako nakakabawi mula sa pagkakahulog ko. Bigla namang may humila sa paa ko mula sa ilalim ng tubig. Parang gusto akong lunurin. Pinipilit kong kumawala sa nakakapit sa paa ko. Pero ayaw talaga ako nitong bitawan. Kinakapos na ako ng hininga nun. Kaya talagang takot na ako ng mga sandali na yun at nagpapanik na. Natatakot ako sa kung ano man yung humihila sa akin pailalim. At mas lalong takot din ako na baka iyon na yung katapusan ko. Wala akong kalaban-laban sa ganoong sitwasyon. Kaya naman ang tanging nagawa ko ay ang magdasal. Nanalangin ako na sana ay makaligtas ako sa sitwasyon ko na yon. Maya-maya lang, naramdaman ko na may mga kamay nang humihila sa akin paitaas. Si Zion, kapatid ko po.
Ginagawa mo kuya? Bigla ka na lang tumalon dyan. Buti mataas yung tubig. Ano bang nangyari? Tanong ni Sayon. Sagot ko naman. Ewan ko tol. Sumilip lang naman ako eh. Nakita ko kasing marami ding patay na palaka dito. Tapos biglang may tumulak sa akin. Kala ko nga kayo eh. Sumagot naman siya na hindi daw sila yon kasi malayo sila sa akin. Buti na nga lang daw at nakita niya nung nahulog ako. Kaya nakatakbo siya agad papunta sa balon. At ayun, awa ng Diyos ay nakaligtas naman po ko. Alam mo tol, kanina habang nasa loob ako, parang may humihila sa paa ko. Parang gusto akong lunurin. Sabi ko pa. Sa sobrang takot ko nun, nagmamadali akong inaya silang umalis na doon at umuwi na nga kila Lola. Bukas na lang kakaulit kami maggala kasi pahapon na nun. Baka abutan pa kami ng dilim sa daan. At saka iba na din nga kasi talaga yung pakiramdam ko sa lugar na yon. Hindi na talaga ako komportable. Habang naglalakad kami pauwi sa bahay ni Lola, may nakasalubong kaming matandang babae na naglalakad din. Hindi naman siya ganun katanda kasi parang malakas pa naman si nanay. Tinanguhan at nginitian lang namin siya. Tapos nilagpasan na. Hindi pa man kami nakakalagpas lahat sa kanya, ay nagsalita si nanay. Ay, san ba ang punta niyong mga bata? Maghahapon na. Mas mabuti kung uuwi na kayo. Delikado ang lugar na ito para sa inyo. Baka matipuhan kayo. Maraming mapaglarong elemento dito. Sabi naman ni Christine. Ay, taga dito po ako, Nay. Ako pong bahala sa mga pinsan ko. Wala naman po sigurong gagalaw sa amin dito. Tumango-tango lang ang matanda. Siya sige. Basta mag-iingat kayo. Opo, Nay. Sige po, dito na po kami. Mag-iingat din po kayo. Nung makalayo-layo kami sa matanda, nilingon ko ulit ito habang naglalakad kami palayo sa kanya. Hindi pa rin ito umaalis sa kinatatayuan niya at parang nakatingin lang ito sa amin. Ipinagsawalang bahala ko na lang yon. Baka kako nag-aalala talaga yung matanda. Nang makarating na nga po kami sa bahay ng lola ko, ay agad na po kaming nagpahingang magpipinsan. At nakatulog din po agad kami sa sobrang pagod. Haba ba naman ang nilakad namin? Nagising ako noon ay madilim na. Kumain lang ako saglit tapos natulog na ulit. Kinabukasan po, nagising na lang ako na masama ang pakiramdam ko. Sobrang bigat ng pakiramdam ko noon. Hirap akong tumayo at maglakad pero pinilit kong bumangon. Lumapit ako kay Lola. Hinawakan niya ako at kinumpirma nga niya na nilalagnat ako. Sobrang init ko daw. Maya-maya naman ay lumabas ng kwarto si Marga at sinabing masama rin daw ang pakiramdam niya. Pareho kami ng nararamdaman sa katawan namin nun. Sobrang taas ng lagnat, hirap tumayo at lumakad. Nako, hali nga kayong dalawa at ipapatingin ko kayo kay mananimpa nyo. At baka namatanda kayo. Saan ba kayo nagparoon at nagkaganyan kayo? Sabi sa amin ni Lola. Sagot ko naman, galing po kami kila Christine la. Subaglit lang naman po kami. Nako, ayan na nga bang sinasabi ko. Baka namatanda talaga kayong mga damuho kayo. Hala, kitang pumunta sa mananimpa nyo. Pagdating namin sa bahay ng albularyo na si Mananimpa o si Ate Nimpa, ay agad kaming pinatingin ni Lola. Nimpa! Nimpa! Ay pakitingin mo nga itong dalawang apo ko at inaapoy ng lagnat. Masakit daw ang mga katawan Baka mamaya kung anong nangyari sa mga ito. Malakas na sabi ni Lola. Nagmamadali namang lumabas ng bahay si Mananimpa para salubungin kami. Hinawakan niya agad ang kamay ko at pinulsuhan.
Kitang-kita namin ang gulat at kaba sa mukha niya na para bang naluluha pa. Sabi niya, "Naku, masama ito. Masama ito, Mamay. Bakit ganito? Ano bang ginawa mo? Bakit galit na galit sila sa'yo?" Gulat na gulat kami sa pambungad na yon sa amin ni Mana Nimpa. "Mukhang nakagambala ka ng mataas na uri ng engkanto, iho. Saan ka ba nagsuot at anong ginawa mo?" Dagdag pa niya, "Ikaw, Uday, amin ang kamay mo." Baling niya kay Marga. Mukhang natipuhan ka, Uday. May nagkagusto sa iyong engkanto." "Hindi lang yon. Alay. Namimili sila kung sino ang kukunin sa inyong dalawa. Isa sa inyo ang mawawala." Gulat at takot ang naramdaman namin nung mga sandaling yon. Si Marga, naiyak na lang din sa takot. Muling nagsalita si Mana Nimpa. "Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para hindi nila kayo makuha." "Sino sa inyo ang nakakita ng malaki at makulay na ibon? Parang ibong Adarna." Sumagot ako na ako nga ang nakakita nun. Sinabi ko na nakita ko yun sa malaking puno ng balete. Ilang segundo niya akong tinitigan ng diretso sa mata. Pagkatapos ay pumikit at saka nagbuntong hininga. Pagkatapos nun ay sinimulan niya na kaming tawasin. Parang ayoko pang maniwala nun sa sinabi niya. Inisip ko pa na baka eme-emeng albularya lang si Mana. Pero kasi, paano niya nalaman yung tungkol sa ibong Adarna? "Kung hindi kayo naniniwala, pwede na kayong umuwi." Napatingin ako sa kanya sa gulat. Paano niya nalaman? "Ay, hindi po. Naniniwala po kami," sabi namin ni Marga. "Oh, eto. Pangontra ito. Hindi nila kayo malalapitan at magagambala. Magdasal kayo. Baka hindi ito sumapat dahil galit na galit sila. Lalo ka na, iho," sabi ni Mana Nimpa. "Tatagan niyo ang loob niyo. Manalig kayo sa Diyos na lumikha. Manalangin kayong dalawa at humingi ng proteksyon mula sa Kanya." Marami pang sinabi at ibinilin noon si Mana Nimpa. At matapos iyon ay umuwi na rin kami sa bahay ni Lola. Nung una, parang gumaan ang pakiramdam namin. Pero pagkadating namin sa bahay ni Lola, parang bigla ulit bumigat yung pakiramdam namin. Sabi ni Lola, baka kailangan lang namin ng pahinga. Parang itinuring namin yon na normal lang na trangkaso. "Boss Kira, umabot po ng 2 linggo yung pagkakasakit namin. Namayat po kami ng sobra ni Marga kasi hindi kami halos kumakain. Palagi kaming walang gana. Lahat kasi ng kinakain namin isinusuka lang din namin pagkatapos. Madalas na rin akong makarinig noon na para bang may bumubulong sa tenga ko. Ikaw o siya? Sino? Tinawag ko sina Mama at Lola. Sabi ko, Ma, La, hindi po kaya totoo lahat ng sinasabi ni Mana Nimpa? Totoo po kayang isa sa amin ni Marga ang kukunin at mawawala? Nagtinginan lang sila nun. Tapos sabi ni Mama, magdasal lang kayo anak. Mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa kanila. Hayaan nyo, ipapasundo namin si Mana Nimpa. Kinagabihan nun, biglang nagkikisay si Marga. Kitang-kita ko yun kasi magkatabi lang yung higaan namin.
Tapos nung tumigil na sa pagkikisa yung katawan niya, bigla siyang tumawa ng tumawa. Yung boses niya, parang boses ng lalaki na malalim. Sa takot ko, nagsisigaw ako at tinawag ko sila mama. Tapos biglang nagsalita si Marga. Mabuti. Kukunin na namin ang alay. Lahat ng tao sa bahay noon ay nandoon na sa kwarto. Nagkakagulo na silang lahat nung time na yon. Ako, gustuhin ko mang puntahan o lapitan ng pinsan ko, hindi naman ako makabangon. Maya-maya ay biglang bumangon at tumakbo palabas si Marga. Para siyang nagwawala at sobrang lakas po niya. Walang makapigil sa kanya. Kahit yung mga tito at pinsan kong lalaki, hindi siya mapigilan. Nang makalabas siya, ay mabilis daw po siyang tumakbo palayo. At dahil nga hindi nila mapigilan, sinundan na lang siya ng mga tito at pinsan ko kung saan ito pupunta. Pero bigla daw itong nawala sa paningin nila nung malapit na sa may malaking puno ng balete. Hinanap nila ng hinanap si Marga. Pero inabot na sila ng dilim, hindi pa rin nila ito makita. Inabot na sila ng umaga sa paghahanap hanggang sa isa sa kanila ay sumigaw. Nakita na daw niya si Marga. Naroon ito malapit sa kung saan ko nakita yung ibong Adarna. Pero ang nakakalungkot lang, Boss Kira, ay wala na siyang buhay. Nadala pa siya sa pinakamalapit na ospital doon. Pero wala na talaga. Maging ang doktor ay nagtataka sa pagkamatay ng pinsan ko. Wala silang naging findings na magtuturo sa kung ano ang dahilan ng pagkamatay niya. Noong unang araw ng burol ni Marga, ay doon lang nila naalalang ipatawag si Mana Nimpa. Habang nangyayari daw kasi yung kaguluhan, parang blanko ang isip nilang lahat. Ni hindi nila naalalang tumawag ng tulong. Basta ang alam lang nila, hinahanap nila si Marga. Ayon kay Mana Nimpa, ay si Marga na daw po ang kusang sumama. Nagparaya o nagpaubaya na raw po si Marga, Boss Kira. Siya na lang daw po ang kunin. Basta wag na daw po akong gagalawin ng mga engkanto. Grabing panlalambot ang naramdaman ko nung marinig ko yon, Boss Kira. Todo-todong guilt yung naramdaman ko. Kasi nung gabing hinahanap nila si Marga, medyo unti-unti po akong nakaramdam ng ginhawa nun. Parang biglang gumaan ang pakiramdam ko. Nung umaga nagawa ko ng makatayo at makalakad-lakad. Pero hindi pa ito tuluyang nawala. Naiyak na lang ako noon, Boss Kira. Awa at inis ang nararamdaman ko kasi bakit niya ginawa yun? Pwede naman kaming lumaban ng sabay. Ang sabi pa ni Mana Nimpa na ako daw talaga ang nakagambala sa mga engkanto na yon. Yung nakita ko daw na ibong Adarna, engkanto daw po yun. Yun ang prinsesa nila at hindi ko daw dapat iyon nakita. Sabi ko, yun lang yun? Yun na yun? Nagambala ko na agad sila nun? Siya naman tong nagpakita sa akin . At saka bago ako umihi nagtabi-tabi naman muna ako. Anong panggagambala ang nagawa ko sa kanila para magalit sila ng ganun? Yun lang? Kukuha na sila ng buhay? Ganun lang kadali? Napaka-unfair naman nila. Hindi ko na napigilan ang nararamdaman kong halo-halong emosyon nun, kaya nakapagtaas ako ng boses sa matanda. Hindi natin lubos na naiintindihan ang batas at pamantayan ng mga nilalang na yon. Kaya hindi ko masasagot ang tanong mo. Mahinahong sagot naman ni Mana Nimpa. Ikaw dapat talaga ang kukunin nila nung mismong araw din na yon, iho. Di ba nahulog ka sa balon? Yun na sana yon. Ang kaso ay nailigtas ka
at hindi nila yon nagustuhan na hindi natuloy ang pagkuha sa'yo. Parang mas nagalit sila dahil doon. Puro pag-iyak na lang ang nagawa ko noon. Lalo na siyempre ang pamilya ng pinsan ko. Nagpasama kami kay Mana Nimpa sa lugar kung saan ko nakita ang ibong Adarna. Nilibot niya ang malaking puno hanggang sa nakita namin siyang nakahawak dito at parang may kinakausap. Nakuha niyo na ang gusto niyo. Bakit hindi pa kayo tumigil? Tanggalin niyo na ang pasakit niyo sa bata. Pakiusap, pagalingin niyo na siya. Dinig naming sabi niya. Pagkatapos nun, ilang palitan pa. Tapos tango-tango at natapos na ang pakikipag-usap ni Mana Nimpa sa puno. Mag-alay kayo ng 3 itim na manok na buhay. Ilagay nyo sa pinakamalaking ugat ng puno para matapos na ito at wala nang sumunod pa. At ganoon na nga po ang ginawa nila, Boss Kira. Pagkatapos ay tila himala namang nawala ng tuluyan ang bigat ng pakiramdam ko. Nawala na rin ang lagnat ko noon. Hanggang ngayon, Boss Kira, hindi pa rin kami makapaniwala sa nangyari. Sina Christine at ang pamilya niya, wala na lang ding nagawa. Ayaw nilang makagawa ng bagay na pagsisisihan nila sa huli. Malaki ang duda naming lahat na hindi na talaga katawan ni Marga yung na-recover nila mula sa puno na yon. Malaki ang chance na pinalitan na nila ito. Pero mas pinili na lang ng pamilya niya na wag na itong ungkatin pa. Mas mabuti na raw na may pinaglamayan at inilibing sila kesa wala silang nakuha. Ang masasabi ko lang, Boss Kira, respetuhin po natin ang kalikasan at ang mga naninirahan dito na hindi natin nakikita. Maaaring magpakita sila sa iba't ibang anyo. Tulad ng sakin. Akala ko, totoong ibong Adarna yung nakita ko. Engkanto pala. Siguro nagalit sila na ipinagkalat ko yung nakita ko. Ewan. Yan na lang yung pinaniniwalaan ko kasi bumabalik yung galit sa puso ko kung iisipin ko pa kung ano ba talaga yung nagawa ko sa kanila. Yun nga po, wag na lang po natin siguro silang pansinin. Palagi po tayong manalig at manalangin sa Diyos na may likha ng lahat. Dito ko na po tatapusin ang kwento kong ito, Boss Kira. Pasensya na kung napahaba na naman. God bless and more power po sa channel mo. Sana mapili ulit ito. Maraming salamat po.